Sa sobrang dami nating nalalaman sa buhay, minsan nakakaligtaan na nating maging simple. Yung simple lang na maging masaya, simple lang tanggapin yung problema, simple lang makamove on. Minsan sa sobrang dami ng sakit na nararamdaman natin sa buhay natin, doon na lang tayo nakafocus madalas. Hindi na tayo nakikinig sa kung ano-anong pang mga bagay. Sinasarado na natin yung isipan natin, yung puso natin kasi traumatized na tayo eh. Ayaw na natin masaktan pa muli. Dumadating na rin tayo sa panahon na maski si Lord, hindi na natin pinaniniwalaan kung sino pa yung makakatulong sa'yo ng mabuti, yung makakapagpalaya sa'yo. Yun pa yung hindi mo pinaniniwalaan. Pero darating pa rin talaga sa punto ng buhay natin na magtatanong tayo kay Lord eh. Ang sabihin natin, Lord, bakit? Ilang araw tayo nagtatanong sa Kanya, pero parang hindi tayo naririnig. Parang hindi niya tayo pinapakinggan. Kaya ang resulta, tatampo tayo, hindi na tayo lumalapit sa Kanya. Kasi tingin natin, baka wala na talaga. Babalik ka na lang sa dati mong ginagawa, babalik ka sa dati mong bisyo, magtatrabaho ka, magpapakabisi ka. Nandun pa rin sa isip puso mo, si Lord, mahal ka eh. Pero bakit parang hindi mo nararamdaman? Kaya ang ginagawa natin, nagpapakasaya tayo sa mga bagay na hindi tayo totoong nasisatisfy. Minsan, may isip mo na pwede bang kunin ka na lang ni Lord para matapos na lahat yung mga pinagdadaanan mo? Pwede bang sa isang iglap lang, kung kontrolado naman pala ni Lord yung mga nangyayari, ba't niya pa hinahayaan? Pwede bang patigilin na lang yon? O wag na lang iparanas sa'yo para hindi mo na maramdaman yung sakit? Kaso hindi ganun. Hindi ganun ang buhay. Kung tatanungin mo ako kung bakit nangyayari lahat sa'yo yan, hindi ko yan masasagot ng rekta at hindi kita masasagot ng tama. May kanya-kanyang dealing si Lord sa atin. Kung paano niya tayo nahuhubog, kung paano niya tayo tinutulungang magbago, lumago, maging malakas. Kung titingnan natin yung mga storya ng mga taong sumunod sa Panginoon, yung mga taong nakinig sa Kanya, naniwala sa Kanya, lahat ng buhay ng mga tao na yun, hindi naman smooth yung buhay nila eh. Merong tinapon sa kulungan ng leon, nalaglag sa bangin, hindi pinaniwalaan sa kabila ng napakarami mga himala na ginawa. Yung iba sa kanila, trinador. Lahat naman sila eh. Hindi naging smooth ang buhay nila eh. Meron pang iba sa kanila, gusto na rin mamatay, na-depress, nagkaroon ng anxiety. Pero bakit hinayaan ni Lord na maranasan nila yun? Bakit hinayaan ni Lord na kung sino pa yung mga taong nagmamahal sa Kanya, naniniwala sa Kanya? Bakit sila pa yung nakakaranas ng ganong hirap? Tinanong ko rin si Lord niya at sinagot niya ako. Sinabi niya sa akin, pinakasagot na pwede ko rin may bahagi sa iyo ngayon para magkaroon ka ng lakas ng loob na magpatuloy, magkaroon ka ng lakas ng loob na suungin yung problema na dinadanas mo ngayon. Alam ko parang tataka ka ba't ako naiiyak ngayon. Nararanasan ko din ko ano yung mga nararanasan mo. Kaya nga tinanong ko rin si Lord bakit parang ang unfair ng buhay. Yung iba nakakakuha ng magandang trabaho, naabot nila yung mga pangarap nila, parang smooth ang buhay nila, diba? Bakit yung mga Kristiyano nagugutom, nagkakasakit, nalulungkot, nade-down, nade-depress, mawawalan ng pag-asa? Wala na tayong dapat sisihin pa kung sino yung dahilan. Kung tayo man yun, ibang tao, ang kailangan nating alamin ngayon kung bakit hinahayaan ni Lord na mangyari lahat ng to. Sabi ni Lord, testimony. Simula nung tinanggap mo si Lord, ang buhay mo isa ng malaking patotoo. It is a testimony sa lahat ng mga tao makakarinig, makakakita, makakaalam ng istorya mo. Yung dating ikaw, wala na yun. Isa ka ng bagong nilalang. Meron kang purpose, merong plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung isusurrender mo yan sa Panginoon, kung isusurrender mo yung sitwasyon mo sa Diyos, at magtitiwala ka sa Kanya, kung bakit niya hinayaan na mangyari yan sa buhay mo, darating yung panahon, maintindihan mo ang tunay na plano, purpose ng lahat ng yan. God is the same yesterday, today. Hindi siya nagbabago. Kung paano kanya natagpuan noong hindi mo pa siya nakikilala, minahal ka niya ng buo, tinanggap ka niya ng buo, at hanggang ngayon, ganun pa din, hindi nagbabago ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Ikaw yung anak niya. At kahit na ano pa man mangyari, kahit baliktarin man natin ang mundo, mananatili kang anak ng Diyos at mananatiling mahal ka ng Diyos. Kaya kapatid, huwag mong kakalimutan na ang buhay mo ay isang testimony